Alam mo Martin, sinasabi natin noon pa na ang Suzuki Ertiga ay isa sa mga pinaka-underrated na MPV sa Pilipinas. Oo, pero alam mo, dami ko na rin nakikita ng Ertiga sa karsada eh. Parang low-key na malakas tong sasakyan na to. Oo, pero alam ba, may humahamon sa Suzuki Ertiga sa pagiging 7-seater niya. At ito ay ang Kaichen CX-70. Oo, tama ka dyan, Stan. At kaya nga tayo nandito ngayon. Aalamin natin kung mas may better value for money ba itong Kaichen CX-70 or Suzuki Ertiga pa rin ba ang tunay na sakalam. Aba? I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, inyong Cambio Boy next door. Huwag niyong kakalimutan to like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para lagi kayong makauna sa aming mga latest videos. At kung gusto niyo malaman yung specs and pricing ng iba pang kotseng napupusuan nyo, punta lang kayo sa philkotse.com. Okay, so Tara, simulan na natin to. Let's go! Let's go! Kotse ba? Feel kotse na. Simulan natin, Tito Martin. Alright! Dito tayo sa Ertiga. Classy design because of the front grille na simpleng-simple pero malakas ang dating. At yung chrome trims niya manipis kaya hindi siya badoy. Halogen headlights and fog lights. Dito naman tayo sa CX-70. Kung mapapansin nyo, meron siyang mas bold and imposing stance. In fact, may kahawig nga to na isang British SUV brand. Oo. Bigyan mo ako ng clue. Line item, initials. Sige, initials tayo. L, pati R. Lana Rhodes. British ba yun? Okay. Sige. Well, dito na nga tayo. Meron din tong CX-70 na mesh grille na nakatago yung Kaichen logo doon, no? Which is for me maganda kasi hindi siya usual eh. Usually kasi na makikita nyo sa mga logo sa harap, nandun sa gitna yung emblem ng car brand na malaki. Tsaka ito pa, no, para siyang isang kotse sa isang video game. Di ba? Parang mga walang brand emblem yung mga nandun eh. Tapos, move tayo dito, meron siyang halogen headlights with halogen fog lights. Pero maganda dito, meron na siyang LED daytime running lights. Sa Gedli tayo mga Repacalls. Gedli. Mauna ako, paring Martin ha? Sir. Sa Ertiga, patuloy yung simple but classy design niya. May dalawang character lines sa patayo, meron tayong floating roof design, at syempre, power! Folding side mirrors. At 15-inch alloy wheels, disc brake sa harap, drum brake sa likod. Dito naman tayo sa CX-70. Papansin nyo, meron pa rin siyang bulky na itsura, no? Tapos pagka tinignan mo siya on the side, parang medyo may kahawig sa Ford Explorer. Pinakalaanan mo na, hindi mo na binline item, ha? Hindi na binline item, direktahan na. Tapos medyo na-weirdoan lang ako dun sa design ng rear side profile niya kasi hindi masyado seamless for me. Pero the good thing dito is meron na siyang 17-inch alloy wheels, which is surprising for its price point. Meron din tong power folding side mirrors. Power. Power folding side mirrors. Roof rails, tsaka yung brakes niya, disc brakes sa buong gulong, sa 4 na gulong. Huwag mong kalimutan, paring Martin, yung turbo emblem. Oo, yan. May turbo emblem dyan, di ba? Na pag-uusapan natin mamaya. Ayan. Sa likod tayo, Tito Martin. Tara. Sisimulan ko sa Ertiga. Medyo busy ang likod niya kasi dumami yung linya at kurba niya. Pero okay lang yan. Meron tayong third brake lights, rear spoiler, yung tail lights na malaki. Pero okay lang yan kasi LED at malinaw to paggabi. Meron tayong reflectors at rear sensors. Dito naman sa CX-70, kung papansin mo, no, medyo may hawig na naman siya doon sa Ford Explorer. Kasi lalo na dito sa cut-off nung glass papunta dito sa body panel. Tapos yung buong rear niya parang out of sync or out of place compared dun sa design nung ibang sides ng sasakyan. Lalo na pag kinumpare mo sa harap. Pero good thing meron din tong LED tail lights. Tapos merong rear spoiler with third brake light. At meron pang chrome bar accent dito sa gitna ng kanyang tailgate. Tapos pagbaba mo dito, meron siyang rear fog lamps, tsaka rear sensors, and camera. Uy.
Ang Suzuki Ertiga ay may length na 4,395 mm, ang width niya ay 1,735 mm at ang kanyang height ay 1,690 mm. Ang wheelbase niya ay 2,740 mm at ang kanyang ground clearance ay 180 mm. The Kaichen CX-70 naman measures 4,705 mm long, 1,800 mm wide, at 1,775 mm tall. Meron tong wheelbase na 2,780 mm. And pagdating sa ground clearance, meron tong 190 mm. Boto na tayo! O tara! Kunin na natin yung mahiwagang black box. Oo, sige. Oh. Hindi, brown pala. Oo. Manual. 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 Tailgate. Dami. Manual. Sige, sayaw ka na. Tailgate. Oh. Oh. Oh, Explain natin sa mga viewers, ha? Oh. Pag puti, Kaichen. CX-70. Yan. Oh. Pag pula, Ertiga. Yan. Okay. So, mauna ako. Una ka na, sige. Ang boto ko, pula, Ertiga. Kasi gusto ko yung classy design ng Ertiga, simple pero malakas ang dating. Yung classy design talaga at pag nakasabay mo sa kalsada, alam mong Ertiga yan. Diba? Ako naman boboto. O syempre. Sige, ang boto ko ay Ertiga din. Mm. Pupula ko. Gaya nga nasabi mo, trip ko yung kanyang simple yet classy exterior design. Ito kasing Kaichen CX-70, it's too bulky for me. Although, trip ko yung front-end design niya. But, pagdating sa gilid and sa rear, medyo nakulangan ako sa design execution. Well, it's not our cup of tea pero baka matripan nyo yung Kaichen. Oo, tama Diba? ka dyan, tama. Iba-iba tayo ng opinion Oo, eh, di ba? syempre. Oo. Oo. Okay. Oh, since nakabukas na yung tailgate natin, Oo. tingnan Sukatin na yung natin. cargo space. Oo, diba? sige. Dito sa Ertiga, Ayan o. meron na tayong maleta sa May loob. panukat, oh. Ayan ha, oh. Pagka ganyan mo, kasya Ayan. pa din naman. Diba, kasya. Maluwag pa. Pagka tinupi mo yung upuan Yan. sa third row, Mas marami ka malalagay. ayan, mas Siyempre. maluwag. Oh, ayan. Tsaka maganda, nagpo-fold flat yung Yes. third row seats Oh, dito ng Ertiga. diba? Oh, diba? Ayan. Marami ka siguro, kaya 3-4 di ba? Pag naka-fold flat. Apat, tapos may dalawa pa rito. Yes, pwede Diba? ka pa maglagay ng iba. Mga Sukat anim. na. Sige, Sa dun sa kabila. O, ayan. Parang bigat nito ah. Hindi, kaya mo yan. Oh, dito naman, yan, pakinggan lang natin to. Ito, lagay natin dito. Yan, sige. Mm. Ito, kasya pa rin siya, Kasya pero pa naman eh. medyo may kasikipan. Tapos, medyo may kasikipan. Kahit ihiga mo, Kasya pa rin naman. kasya pa din naman. Parang Oo. saktong-sakto lang siya. Oo, parang sinukat Oo. nga eh. Pag tinupi pero naman. natutupi din tong third row seat. Oh. Hindi, yung sa baba yung hilahan. Ito. Ito. Yan. Tago na naman siya. Yan. Yan. Oh, di ba? Tapos pwede mong isampang ganyan. Di ba? Ang disadvantage lang nito for me is that hindi siya nagfo-fold flat talaga, Oo. gaya ng sa Ertiga. Mas nakaangat siya ng konti, Mm-mm. pero ang advantage naman, yung third row niya, maluwag. Mas ano, Oo. malalaman natin yan mamaya. Oo, mamaya, pumasok pag-uusapan tayo dito. natin. Ito, Oo, di ba? kasya rin naman. Kasya 4 dito at marami pa kang Oo. space for other stuff. Parang 6 din kasya eh. Oh. Yes. Dalawa rito, nakapatong, tapos meron dito. Okay. Di ba? Mm. Tara, lipat tayo sa loob para Tara. magkaalaman. Oo. Oh, sige. Mainit eh. Yan. Nasiraan ka na ba ng windshield or aksidenteng nabasag ang salamin ng pinto ng sasakyan mo? Nako, huwag mo nang patagalin yan. Kundi mapapasama lang ang interior ng sasakyan mo. Dalhin nyo na yan sa Aguila Auto Glass. This 2022, 70 years na sila in the business kaya nakakasiguro kang alam nila ginagawa nila when it comes to auto glass replacement. At meron silang Import Commodity Clearance or ICC certificate kaya nakakasiguro kang quality ang mga produkto nila. With 25 convenient branches across Luzon, siguradong madaling makakahanap ng shop na magpapalit ng salamin sa kotse mo. Hanapin lang ang Aguila Auto Glass with the Red Eagle Head logo para siguradong legit ang glass na mabibili mo. Oh, Stan, tour mo naman ako dito sa loob ng Ertiga. Well, ito yung front row, nasa second row ka, dyan yung third row. Hindi. Ito. Contemporary yung design niya. Analog gauges, tapos 8-inch infotainment na may Apple and Android. Meron tayong 12-volt socket, tsaka may saksakan ng USB. Tapos hard plastics everywhere. Yung beige yung pillars niya, tsaka yung headliner natin. And then yung fabric yung seats, may 4-way adjustable yung upuan. Diba? Manual. Manual. Oo, yan. Yung steering wheel niya, flat bottom. Tilt adjust yung manibela. And then, yung start niya, pag-start ng sakyan, rotary. Kailangan may susi, no? Sa aircon, rotary yung knobs niya. Mas gusto ko ito kasi nararamdaman ko iba talaga yung pag pinipihit mo. Oo. Na complemented dun sa black team sa loob.
So Martin, I showed you mine. Show me yours. Teka, napapakita ko sa'yo. Yung Kaizen. Yung interior ano ba ng iniisip mo? Kaizen. Oo. Grabe ka naman. Hindi, wala. Kala ko yung cellphone. Napaka-wholesome pong tao, tapos ginaganyan mo. Hindi ako naniniwala. Hoy Martin! Oo. Ikaw naman magturo sa akin dito sa loob. Sige. Kita mo naman, di ba, meron din siyang dark theme. Tapos itong touchscreen, nakala mo malaki, kala mo maala Tesla di ba? Pero pagka sumindi na or nag-start na yung makina, mapapansin mo na 8-inch touchscreen lang ang meron tayo dyan. Yung 8-inch touchscreen niya, walang Apple CarPlay and Android Auto. Hindi gaya nung sa Ertiga kanina, di ba, meron. Tapos, kapag baba mo dito, medyo hindi ko lang trip yung adjustment for the aircon fan Kasi naka-touch siya, so mahirap siyang pindutin while you're driving. Diba? Tapos pagdating mo dito sa gauges, sa gitna, merong maliit lang doon na parang digital na trip meter. Pero wala yung fuel economy reading consumption mo doon. So kung particular ka doon, which is lalo na sa panahon ngayon, importante yan, kailangan mo mag-manual computation. And then pagdating mo dito sa steering wheel, meron tayong leather wrap steering wheel na may stitching na red. Pati yung upholstery sa loob stand, naka-leather tayo dyan all throughout, di ba? And then isa pa, mapapansin mo, maraming hard plastic materials. Pero meron din namang mga glossy black trims dito para mag-add ng accent dun sa buong interior. Pero ingat kasi madaling magasgas yung mga ganyan. Mga yun piano na. black trim. Yes. Mahirap masyado i-maintain, pero kung magasgas man yan, punta na sila sa philcoche.com. Meron tayong tips on how to remove those scratches. Di ba? Tapos, So yung engine start niya nandyan. Engine start nandito. And then meron din tong blind spot monitoring pagka pinindot mo yung button dyan. Di ba medyo mahirap pag kinakapa mo ng ganun? Itong mga button dito. Well, I get your point, no, Stan? Kasi kadalasan yung mga nandito, saksakan di ba? Mga bolt na yan Tapos usually yung buttons, medyo mas mataas yung placement niya. Pero ito, nandito di ba? So, kung gusto mo siya pindutin, yun yung silbi nung katabi mo. Well, nga naman para maisip niyang nakatulong siya, pero di ba? pag ikaw, ayoko dahil baka pindutin mo yung stop ng engine habang umaandar Hindi ko gagawin yan. Bata mo ko, pare. Baliktad Ako yung bata mo Start ko na ba? Sige. Mainit na Oo nga. Tayo sa likod. Sa Ertiga tayo. Second row. Okay. Tara. Okay, nandito tayo sa second row ng Suzuki Ertiga. Meron tong ceiling-mounted aircon vents. Ayan. Malamig. Kasyang-kasya ang average size Filipino dito. Maluwag. Di ba? Okay, may center armrest. Meron tayong bottle holder sa gilid. Di ba? At yung saksakan dito. 12-volt na saksakan for accessories. Natutupi ang puan. Slide and recline. 60/40. Split folding Split seats. folding. Ayan. Plastics pa rin all over. Doon naman tayo sa third row. Tara. So, para makita natin. Sige. Para magkaalaman na. Nandito tayo sa likod ng Ertiga, third row. Yes. May 50-50 fold seats. No? Tapos, pwede mo na may angat to Tapos, meron tayong cup holders dito. Dito sa Pwede gilid. mong may sandalan. Medyo masikip ng konti yung Legroom. and yung Medyo- headroom natin. Medyo tight squeeze siya sa ating dalawa. So, ito pwede nating sabihin pang bata. Sa likod. Mas suitable, Oo. mas ideal kung bata ang upo dito. Yung mga yung mga bunso, 'di ba, inuutusan mo umupo sa likod diyan. Tapos kung mga short drives naman, siguro kaya ko dito magstay. Pero kung long drive, yung tipong pupunta tayo ng Balero o Baguio, Halimbawa, Alabang. pwede naman kung walang traffic ang Skyway. Minsan kasi pag nag-traffic doon, iniwan mo ko dito, may ipit yung tiyan ko. Yun. Pero ito, ang nagustuhan ko may Yes, yung cup holder. bottle holder dito. Oo. Tapos ang ganda ng placement nitong hard plastic dito. may sandalan Para chill ka di ba? Pero ito ideal. Kung nyari adults, pang dalawang tao. Oo, pang dalawa lang talaga. So dito sa third row, hindi ganun kaluwag yung knee room. Bigayan na lang kayo doon sa second row, pakiusapan nyo, no? Pero ang pinaka okay dito, may sandalan. Pambawi kumbaga. Pambawi, Ito, may armrest ka dito, kumbaga. At syempre, abot na abot yung aircon dito. Yung ceiling. Di ba? Talaga. Okay. Doon naman tayo sa kabila. Silipin natin doon sa kabila. Oo. Sa CX-70. Yes. Dito tayo sa second row. row ng CX-70 to, Oo. di ba? Papansin mo naman, maganda yung legroom. Tsaka yung Maluwag. seats niya, 60-40. So pwede mo ma-fold para mas madali ka makakapasok papunta doon sa third row. Okay. Tapos meron tayong rear AC vents dito na nasa likod ng center console. Wala nga lang sa ceiling mounted. So nandyan lang siya. Tapos ito, buti Stan, paalala mo sa akin. Oo. Yung Sunroof. May Yan. sunroof din tong Sunroof. CX-70. Oo. Yes. Tapos, eto. Yes, oo. Armrest. Oo, nasa Wala lang cup Oh, holder. wala lang cup holder. Dito wala rin May Sa harapan. may bottle holder nga lang dito.
Pero, what's good, meron tayo ditong USB port. Mm-mm. Dito sa baba, hindi ko lang mapihit pero nandiyan Yan. meron dyan. Sa ilalim. Sa ilalim yung may aircon. Yun, no, nabuksan. So, ang weird lang, wala siyang ilaw dito. Oo, nandito. Dito Sa medyo likod eh. inatras. Oo, Oo, medyo inatras ni Kaichen yung lagay ng ilaw dito sa CX-70. Silipin naman natin yung Third row. third row. Yan. Tara. Lipat tayo dun. Sige. Hey. Oo. Ito, third row. Kita Oo mo nga. naman. Oo. Kasya tayo. Maluwag pa yung space. For us, ako, 5'5 Oo. ang height ko. Ako, 5'6". Okay din. Pati headroom ko, enough. Yan. Tapos dito sa likod, merong 12-volt outlet dito, di ba? Dito sa side ko. Para kung may accessory ka, pwede mo isaksak dyan. O charger, pwede mo gawin doon. Walang cup holder. Oo. Pero may storage compartment dito, no, na medyo weird yung space. Oo. Pero pwede mo paglagyan ng cellphone mo pag bumabiyahe ka dito. Ayan, no, pwede ka paglagyan ng phone. Gamit-gamit mo dyan. Oo, no? kung ano-ano pang, siguro kung may maliit kang notebook, may notebook pa ba? Meron naman. Oo. Ito, pagka yung ilaw nga kanina, mas maliwanag dito sa likod. Oo. Diba? Pero Stan, no, napansin lang natin yung entry point mo dito papunta sa third row, dapat ito yung i-adjust mong kwan. Oo. Yung 40% niya na hati dito sa gitna. Kasi itong mas malaki, hindi siya one motion tumble slide eh. Ito nag-go one motion na tumble and then slide. So mas madali ka makakapasok. Okay. Yeah. Boto na tayo. Oo, boto tayo. Okay. Magic ba? Ito, maniwagang black box. Mm-mm. Oh, yan. Ayan, ito muna. Boto tayo. Boto. Sige. Ako ba mauna, ikaw? Hindi, ako. Oo. Sige. Ang boto ko, yung sa loob, puti. Kaichen. CX-70. Oo. Kasi, yung mga high-tech features, kahit pa paano meron. Ang weakness lang talaga niya para sa akin, wala siyang Apple and Android na Apple CarPlay and Android. Yun lang. Pero maluwag, kasi nga itong panlaban ng Kaichen, Yes. no? Spacious talaga kahit nasa third row tayo. Yes. Hindi kayong mahihirapan kahit na, 'di ba, kadalasan sa mga third row sinasabi natin para sa mga bata. Ito pwede. Pwede kahit adult ka na komportable pa rin. Goods pa din, di ba? Mm. Oo. O ako, paboto naman. So yan, ito. Ako, bobotohin ko ay puti din. Kaichen CX-70. Gaya nga sabi mo, Stan, magandang space niya. Kasi yun naman talaga yung i-offer sa'yo ni Kaichen CX-70. At yun yung target market nitong sasakyan na to. Yung individuals who are looking for a 7-seater car na maluwag yung space pero attainable yung price tag. Tapos isa pa, pagdating naman sa tech features, okay din to kasi meron tong blind spot camera. Hindi mo natatanong. So malaking tulong siya to give you more vision dun sa gilid para mas safe mong maililiko yung sasakyan kung sakaling magkasikipan ng daan. Tapos yun nga, ultimate talaga nito is yung space. Oo. Di ba? Yun talaga masasabi ko. And ito pa, may sunroof siya. Di ba? Well, for the price, no? Marami siyang Oo. Ang lang, Stan, ang naisip ko lang dito, wala siyang ceiling mounted aircon. Oo. Yun ang medyo Naku, pag summer. kailangan nating malaman kung tama ka dyan pag summer. Pero siguro medyo naman doon, i-cool down mo muna yung cabin bago mo papasukin yung pamilya mo. Tsaka yung mga 7-seaters kasi sa Pilipinas, kadalasan merong ceiling mounted na aircon din. Okay. Sige. Pagdating sa safety, itong Suzuki Ertiga ay may dual airbags, ABS with EBD, ISOFIX tethers, rear sensors, immobilizer, and alarm. Ito namang CX-70, merong dual airbags, ABS with EBD, keyless entry, traction control, hill hold control, electronic stability program. Meron din tong ISOFIX, rear parking sensors, rear camera, blind spot camera na pointed at front right side. Usahan muna natin. Yes, Ertiga. The Ertiga. The Ertiga is powered by a 1.5-liter naturally aspirated gasoline engine that delivers 103 horsepower and 138 Nm of torque. And then, nakakonect yung engine niya sa 4-speed automatic transmission. And then, meron siyang front-wheel drive. In terms of fuel efficiency naman, nakakuha kami ng 18.3 kilometers per liter sa highway, driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Tapos sa city, nakakuha kami ng 9.5 kilometers per liter. Martin, kumusta ang driving impressions mo dito sa Suzuki Ertiga? Yes, itong Suzuki Ertiga, hindi kanya pahihirapan mag-drive in any conditions. Tapos yung 4-speed automatic niya is suabe. Smooth transmission, giving you a pleasant ride.
Tapos kapag nagda-drive ka sa mga wide turns, no, yung body roll niya, very, very tolerable. Hindi ka naman basta-basta itatapon-tapon while you're inside the Suzuki Ertiga. Tapos yun nga, no, sabi ko nga kanina, meron siyang suwabe na 4-speed automatic. Meron din siyang option for low gears para pag kailangan mong pumanik sa uphill roads at pag downhill roads, magagamit mo yun. Tapos yung NVH niya, sakto lang within its price point, no? Yun yung expected mo. Pero ang gusto kong malaman, Stan, yung ride comfort mo dyan sa likod. Kamusta? Komportable pare. Oh. Hindi mo ramdam yung tagtag. Yung ingay sa labas, hindi mo rin naririnig masyado. Diba? Komportable ito eh. Kaya medyo parang kahit na umakyat kayo ng Baguio gamit ito, pwedeng-pwede. Siyempre Diba? naman. O tara, Di lipat pa tayo sa kabila. Sa CX-70. Okay. Alright, let's go. Okay. Martin, Hoy. kumusta naman ang driving and handling nitong Kaichen? Pero bago ko sabihin niya, ito muna. Engine muna tayo. The Kaichen CX-70 is powered by a 1.5-liter turbocharged gasoline engine that puts out 148 horsepower and 230 Newton meters of torque. And then meron siyang 6-speed automatic transmission. And then it comes with a rear-wheel drive. In terms of fuel efficiency naman, Stan, nakakuha tayo ng 6 kilometers per liter within the city. Tapos sa highway, we were able to get around 12 to 13 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. Alright. Okay. Kumusta naman yung Yan. handling nito? Buti natanong mo. Yan. Itong CX-70 has a light steering wheel, which is good, no? Beneficial sa sayo, lalo na pag nagda-drive ka within the city. Kasi less pagod eh. Diba? Pero yung NVH niya, medyo, for me, kailangan ng work eh. Kailangan ma-improve. Kasi ang dami mong naririnig na outside noise, pati iba't ibang noise na parang mechanical sa kotse. Like yung compressor fan yata yun. Pagka pumitik yung compressor fan, maririnig mo siya dito. Lalo na pagka wala kang music. And then yung hill hold niya na feature, pagka kumakapit yung brakes doon, dinig na dinig mo eh pag nakaupo ka dito sa loob. Which is for me, medyo nakaka-alarma. Kasi though, indication din yun na gumagana yung function na yun. But sana mas na-minimize yung noise na pumapasok. Tingnan natin kung mapapalabas natin this time around. Yun no? Yan. Narinig mo eh. Oo. Tapos pagka binitawan mo, yan, naka-hold ka na. Yun Yan, no? Narinig oo. mo ganun Nako. masyado eh. So for me, sana nabawasan ng onti yun kasi medyo nakaka-aning ng onti. Parang may nagbe-burp sa labas. Naririnig mo dito tama. sa loob, Parang di ba? may nagbe-burp, oo. Tapos yung hill hold, no, pagka gumana siya, pagka naka-incline ng onti yung road, di ba, Stan? Hill hold yan, pwede mong bitawan yung preno mo, tapos hindi basta-basta mag-move backwards yung CX-70 and mag-move forward. Good yun. Although, pagka nag-apak na ako sa gasolina, biglang nag-abrupt jolt yung CX-70 paharap. So, sanayan lang para sa akin. Pero ang ace talaga nito, Stan, is yung space. Oo, Kaya, maluwag talaga. Yan. Pare. Share mo naman dyan, anong experience mo dyan? Ride comfort pare, talaga. Maluwag, wala kang problema rito. Kahit may lubak, hindi mo nararamdaman. Pero, nangihinayang ako kasi yung aircon niya dito sa baba, sana sa taas kinabit. Wala Diba? dito sa ceiling. Oo, sana sa ceiling kinabit. Yun. Pero komportable. Sobra yun, space eh. Talaga Yes. yun na mabibigay sa'yo. And iba yung nagagawa ng leather seats. Ay, oo. Diba? Yes. Diba? Tama. Oo nga no, Stan. Hindi ko naisip yun. Yung may nagagawa niya. Senpai ka talaga eh. No? Oo, syempre, importante yung komportable ka dapat. O, Kasi paano siguro- kung makatulog ka rito? Diba? Pwede ka matulog. Ako bahala sa'yo. Ako naman nagmamaneho. Oo. Tapos yun nga, yung wala siyang ceiling mounted aircon vents eh, di ba? Siguro ang ano mo na lang doon para ma-compensate mo yung sabi nila init eh, di ba? Mainit. I-cool down mo na lang yung cabin ahead of time bago mo pasakayin yung mga pasahero mo o yung pamilya mo. Di ba? Ang nakikita kong lugi nasa third row. In Kasi a way, nga nasa baba yes. yung aircon eh. Oh, in a way, yes. Oh, lalo na pagka nabilad sa parking. Mm. Kaya yun, management lang para mapa-cool down natin ang loob ng CX-70. Itong CX-70 comes with a good acceleration from standstill. However, medyo sluggish yung kanyang automatic transmission, which is for me medyo weird kasi maganda yung acceleration niya pero in the long run, as the revs go up, medyo challenging mahanap yung sweet spot ng kanyang gear ratio. Especially when you want to overtake slower vehicles sa highway, medyo delay ng konti yung pasok ng power at yung pag-downshift ng gear nitong CX-70.
At isa pa, Stan, note lang din natin, no, medyo malaki yung blind spot niya dito sa kanan. Kasi laki ng mga pillars eh. So, medyo kailangan mong tansyahin ng maayos yung lalo na pagliliko ka. Pero good thing, meron tong blind spot monitor camera na pipindutin mo lang dito. Boto na tayo. Yan, pinagusto ko. Ayan na. Botohan tayo. Yan ay Yun, no? maiwagang kahon. Oh, Okay. boto. Ako na mauna, ako Yes. na mauna. Pagdating sa driving, ang iboboto ko ay pula. Bakit? Ertiga. Oh. Ertiga iboboto ko. Alam mo, bakit, Stan? Kasi overall, mas swabe i-drive yung Ertiga compared dito sa CX-70. One is mas smooth yung 4-speed transmission nung Ertiga. Pansin mo naman dito, medyo may shift shocks tsaka medyo sluggish yung transmission nito ni CX-70. And then there are weird noises na naririnig natin while we're on the road, which for me nakakadagdag ng lalo na kung bagong sasakyan mo to, medyo mapapaisip ka, ano ba yung tumutunog na yun? Diba? Yun lang yung aking concern dito sa sasakyan na ito. Pero yun nga, in terms of overall driving, I'll go for the Suzuki Ertiga. Okay, ako naman. Yes! Ride comfort. Oh. Kung sa upo at upo lang, ride comfort, dito sa Kaizen. Sobrang komportable ako. Habang nagmamaneho ka, hindi ko naramdaman yung tagtag. Hindi ko naramdaman masyado, hindi ko narinig yung ingay sa labas. Except for na gano'n na. Sa preno Yun. na. Oo, yun lang ang narinig ko. Pero hindi malakas, no? So, ang boto ko, Kaizen. Okay. Martin, value Yes. for money tayo. Alright. Ang Suzuki Ertiga ay nagkakahalaga ng 923,000 pesos. At ang Kaizen CX-70 naman, retails at 879,000 pesos. Okay, boto tayo. Oh, Value boto for tayo, money. value for money. Sige. Ano, una ako? Okay, ako muna. Ako Sige, muna. Okay. ikaw muna. Ang iboboto ko, pula, Suzuki Ertiga. Kasi gustong-gusto ko yung classy design niya tsaka malaking bagay sa akin yung may Apple and Android. Tsaka iba talaga yung identity niya na kita mo kaagad na, uy, Ertiga to. And the tail lights na malaki. Maliwanag paggabi. Distinctive. Mm-mm. Ako, paboto naman. Mm. Teka, ano ba? Yan. Ito. Ako, iboboto ko sa value for money is the Kaizen CX-70. Bakit? Kasi sobrang luwag ng space niya sa loob. At kailangan yung maintindihan na ang target market ni Kaizen for the CX-70 is yung mga individuals na naghahanap ng 7-seaters with an attainable price tag. And that said, pwede mo nang i-let go or i-give up yung mga nakita nating mga medyo hindi natin trip when it comes to driving, di ba? Kasi nga, Okay. ang habol mo dito is space. Tsaka meron din siyang mga tech features, di ba? Like the blind spot monitoring, reverse camera, and all that. For considering the price point niya na 879,000 pesos. May pa-sunroof pa. Yun, buti Oh, na di ba? alam mo, may pa-sunroof pa. Oo. Okay. So, bilangan muna tayo kung Ay, sino sige. mananalo. Pero tandaan, etong resulta based sa aming findings Kaya Tama. ito, bilangin natin. Kaizen. 1, 2, 3, 4. Ertiga. Okay, lumubog eh. Ayan, lumubog. Uy. 1, 2, 3, 4. Oh. It's a tie Ngayon, pala. it's a tie. Oh. Ngayon, kayo mag-decide kung alin dito sa dalawang sasakyan to ang gusto nyo. Oo, kasi- I-drive ninyo, test drive ninyo, di ba? Tama. Kasi alam nyo guys, iba-iba naman tayo ng hinahanap na specs sa isang sasakyan. Kaya nga gaya ng sabi ni Stanley, better if you test drive kung ano yung mga napupusuan yung sasakyan. Oo. Or ito, i-test drive yung Kaizen, Oo. tsaka yung Suzuki. Malay nyo, magustuhan nyo yung pagiging maluwag na space ng Kaizen CX-70. Yes. Or yung pagiging classy. Yes, Apple ng and Android ng Ertiga. Tama. Yes. So, ayan. There you have it. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. At ako ulit si Martin Aguilar, ang inyong cambio boy next door. Pinapaalala ko lang sa inyo na i-follow nyo ako sa aking YouTube channel, youtube.com/StanleyChi, at ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu. Follow nyo ako ron at ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi. Kinig na't mag-subscribe. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!